Aklat ng Karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na mga has subukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na pagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at dinirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya, alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Ang banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroroon ka kung dun ako manganganlong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito, kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sanlaki man lamang ng butil ng mostasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At papalapit na po tayo ng papalapit sa katapusan ng liturgical year na ito, 33rd year and 33rd week, and then kapistahan po ng Kristong Hari. At patuloy pa rin po ang mga magagandang balita at ang mahalaga,
magagandang aral mula sa ating Panginoon. Kagaya po ng ebanghelyo na ating narinig. Ang ating pong ebanghelyo mula kay San Lucas ay may 3 bahagi, no? Yung unang bahagi ay yung pagiging seryoso ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayo ang magiging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Lalong-lalo na yung mga maliliit at wala pang muwang, no? Na hindi tayo ang pagmumulan ng pagkakasala. It's bad enough to commit a sin, it's worse to be the source of that sin for other people. Kaya nga, matindi po ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo, be careful, no? At yung pangalawa naman ay yung tungkol sa pagpapatawad, na kung tayo naman po ang tatanggap ng pagkakasala ng ibang tao na hindi tayo na itrato ng maganda o tayo ang ginawaan ng masama, ay ang turo naman ng Panginoon ay ang ating pagpapatawad. Do not be the source of sin, but if other people committed a sin and they repent, malaga po yun, yung pinagsisihan nila at tatalikdan nila ang kanilang pagkakasala ay utos. Hindi lamang po yun mamimili tayo, papatawarin ko ba o hindi ko patatawarin? Ay hindi po, iniuutos po ng ating Panginoon, magpapatawad tayo sa ating kapwa na tumatalikod sa kanilang pagkakasala at humihingi ng tawad. At ang pangatlo ay tungkol sa pananampalataya na hindi na bali kung sabihin nating kapos o maliit, pero hindi po yun ang binibilang ng Panginoon. Kung malaki o maliit ang ating pananampalataya, kung hindi tunay ba, genuine ba, authentic ba ang ating pananampalataya sa Diyos. Doon po sa una, sa pag-iingat natin na hindi tayo ang maging sanhi ng iskandalo. Yun daw po ang tunay na ibig sabihin ng skandalo, na gumagawa tayo, namumuhay tayo ng ikapagkakasala ng ibang tao. No, kaya nga po sa ating pagkilos, sa ating pananalita, no, yun nga pong mga road rage na nakikita natin na minsan ay nagiging viral, yung mga skandalo na nangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa, ay tunay na nakakaskandalo, no? Nagagalit tuloy tayo, no? Ay wag ho sana ilayo sa atin ng Panginoon. God forbid na tayo ang sisimulan ng mga yan. Kaya nga po, sikapin po natin na sa ating pamumuhay, tayo laging magiging tapat, malinis, maganda ang intensyon, at ang ating pagkilos, pananalita ay hindi kakikitaan ng pagkakasala ng ibang tao. Para naman po, hindi kagaya, no, tatandaan niyo po si Gandhi, sabi niya, your Christ, Christianity, I like. It's the Christian who I don't like. Ibig sabihin niya, ang may problema po, tayo pong mga Kristiyano. Si Kristo ang ating pananampalataya, ang Ebanghelyo, napakaganda. Pero kapag naisabuhay na natin, minsan doon tayo nagkukulang. Kaya nga po, sabi ng Panginoon muli, no, mag-iingat po tayo na hindi tayo ang sisimulan o pagmumulan ng pagkakasala. Ganun pa man, isang magandang halimbawa niyan ay yung pagiging tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, tayo rin ay maging mapagpatawad sa ating kapwa. Ngayon, madalas mo tinatanong, ibig sabihin po ba nun, Father, ay hindi ko naaalalahanin? Ay hindi naman po siguro natin mabubura ang alaala kung paano tayo nasaktan o nagawaan ng masama, no? Hindi naman po mabubura yon. Pero ang pagpapatawad po ay nagmumula sa kalooban, sa puso. Sabi nga nila, not so much maybe for the person that we forgive, pero para sa ating sarili. Kapag tayo at sinabi na natin sa ating sarili that we forgive and that we let go, ang ibig sabihin po nun, tayo ngayon ay nagiging tunay na malaya mula sa galit, mula sa sama ng loob, mula sa pagnanais na gumanti sa ating kapwa. Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Ang nais niya ay maging malaya tayo, no? Mula sa pagkikimkim ng masama, sapagkat tayo ay naging tumanggap ng hindi maganda sa ating kapwa. Kaya ganun magandang it's a healthy and also a holy act to forgive. Dahil sabi nga naman po natin sa panalangin ng Ama namin, forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
then ibig sabihin po nun, Panginoon, kung hindi kami marunong magpatawad, wag mo na rin kami patawarin. No? Kaya sikapin po natin. Mahirap man po, hindi ko po sinasabing madali, pero mahirap man gawin, kailangan po nating matutunan at kailangan po nating ma-practice ang pagpapatawad sa ating kapwa. At huli ay ang pananampalataya na nais nating mapalago, no, sa ating, it's an everyday practice. Paano po ba natin napapalago ang maliit na buto ng mustasa? Di po ba't kung ito'y ating dinidiligan? Ganon din, tulad ng isang halaman, araw-araw kailangan nating diligan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng palaging pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng mabuting balita ng Panginoon at pamumuhay bilang isang mabuting Kristiyano. At sabi ng Panginoon, kahit konti lang yan, no? Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung dami, kung hindi yung katotohanan ng ating pananampalataya. Sapagkat kung tayo ay may wagas na pananampalataya, ay yun ang mas ikinatutuwa ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, muli ang aral ng ating Ebanghelyo mula sa ating Panginoon. Una, huwag tayo ang pagmumulan ng pagkakasala. Pangalawa, kung tayo ay nagawaan ng hindi maganda, matuto tayong magpatawad at mag-let go. At pangatlo, no, lagi nating aalagaan at pagyayamanin ang ating pananampalataya. Amen.